Sir Celso, huwag ka namang ganyan. Papatayin mo ba kami pagkatapos namin kayong tanggapin sa baryong ito? Binigyan na nga kita at mga kasama mo ng bahay na matutuluyan. Tapos ito ang isusukli mo? Sandali! Ano ang... Mang Beto? Hindi ko akalain na isa ka palang aswang. Oo, at yan ang pagkakamali ninyo. Tumungo kayo rito sa baryo namin. Ngayon, wala na kayong kawala. Kayo na mismo ang nag-alay ng inyong mga sarili para maging hapunan namin ngayong gabi. Tamang-tama, ilang linggo na rin kaming hindi nakakain ng sariwang karne. Magandang araw, Karine, Sir Froy at sa mga tagapakinig sa Ang Manlalakbay Channel. Tulad ng iba, ay may kwento rin akong nais na ibahagi sa inyo. Itago niyo lamang ako sa pangalang Celso. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong taong 1975 sa isang bayan ng Leyte. Isa nga pala akong sundalo noon. Bago pa lamang ako sa aking serbisyo, kaya madalas akong maliitin ng aking mga kasama kapag may mission kami. Subalit, matibay naman ang sabahan namin ng aking mga kabady. Ngunit dalawa lamang ang malapit sa akin, si Felipe at Samuel. Magkaklase kasi kami noong koleyo at sabay rin kami naging sundalo sa kagustuhan ipagtanggol ang aming bayan sa mga tulisan. Masaya naman kaming tatlo dahil ang pangarap namin yon ay natupad na rin dahil sa aming pagsisikap. Lumaki nga pala ako sa hirap kaya't pinagsisikapan kong mapagtagumpayan ang aking trabaho. At sa ganoong paraan ay mabigyan ko ng karangalan ng aking mga magulang. Ngunit simula noong maging sundalo ako ay hindi ko na sila nakakasama ng matagal. Bagamat malungkot dahil wala kaming magawa at inuuna ang bayan, masaya pa rin kami kahit papaano dahil napapanatili naming mga sundalo ang kapayapaan sa aming bansa. Sa ganoon ding paraan, ligtas ang aming pamilya mula sa kapahamakan. Bumuntong hininga ako habang nakatingin sa larawan nila nanay at tatay. Kasalukuyan kaming nagpapahinga noon sa kampo dahil kakarating lang din namin sa lugar para sa panibago naming misyon. Naabutan naman ako nila Samuel at Felipe. Paring Celso, nangungulila ka rin ba sa mga magulang mo? Oo naman, paring Samuel. Sino ba ang hindi? Saka sila lang din ang nagbibigay sa akin ng lakas para maging matatag sa mga misyon natin. Para magkaroon din ng kapayapaan ng bansa natin. Sa tingin mo, magkakaroon pa ba ng katapusan itong misyon natin? May silbi pa ba itong pagtatanggol natin sa ating bayan? Oo naman. Bakit ganyan iniisip mo, Felipe? Tandaan mo, kasama sa trabaho natin ang panunumpa sa ating bayan na kahit na ibuwis natin ang sarili nating buhay, mananatili tayong ipagtatanggol ang ating bayan. Tama si Samuel. Bago natin piniling maging sundalo, buo na ang loob natin na ialay ang sarili natin sa bayan. Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan, buddy. Parang nagsisisi ka sa pinili mong landas na tatahakin ah. Gusto ko na kasing umalis sa pagiging sundalo, pre. Gusto ko ng payapa ang buhay na malapit sa pamilya ko. Nag-aalala ako sa asawa ko si Marie. Buntis pa naman siya. Gusto ko nandun ako sa tabi niya, tinalagaan siya. Gusto ko rin na kapag manganak siya, nandun ako at nakasuporta sa kanya. Naunawaan namin ang nararamdaman mo, buddy. Pero alam mo naman ang pagiging sundalo, mas uunahin natin ang pagserbisyo sa bayan kaysa sa ating pamilya. Ang tanong ko lang, Buds Felipe, nagtanong ka na ba kay Commander kung pwede kang mag-leave? Baka mamaya pumayag naman yun. Naku, wag na. Baka mamaya magalit pa sa akin yun. Isa pa, nandito na tayo sa kampo eh. Mamayang gabi, gagawa na tayo ng hakbang para sa misyon natin. Hindi na pwede umatras, no? Tapusin ko na lang tong misyon at doon ko kakausapin si Commander. Ikaw ang bahala, Buds. Basta nandito lang kami ni Bud Samuel kung kailangan mo ng backup kapag kakausapin mo si Commander. Sus,
tikilan mo nga ako, Celso. Kilala na kita. Yung sama-sama na sinasabi mo, baka ikaw pa ang maunang tumakbo palabas at hindi harapin si Commander. Tama ka, Bots Felipe. Natatandaan mo yung una nating misyon. Naihisa siya sa lawal nung pagalitan siya ni Commander. Di lang yun. Nagtago siya ng makipagpalitan ng putukan ng baril sa ating mga kalaban. Oo nga. Natatandaan ko yun. Hindi ako makapaniwala na duwag pala si Celso. Siya pa naman nag-iaya sa atin na maging sundalo rin. Oy, kayong dalawa, tigilan nyo nga ako. Dati pa yun, no? Ngayon, hindi na ako naduduwag sa kahit anong misyon. Aminin mo na lang kasi, Buds. Nahiya ka pang aminin sa amin, tayo-tayo lang dito. Ewan ko sa inyong dalawa, magpahinga na nga tayo at may misyon pa tayo mamayang gabi. Kailangan natin ng talas para labanan ng mga tulisan. Tumahimik naman si Samuel at Felipe dahil sa sinabi ko. Nahiga na rin sila sa kanilang mga nakahandang kama at nalunod sa malalim na iniisip. Ako naman ay tahimik na nakatitig sa kisame habang sinasariwa ang imahe ng aking mga magulang. Bumuntong hininga ako. Saka ko pinikit ng unti-unti ang aking mga mata. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog, nang makarinig ako ng sunod-sunod na putok ng mga baril, agad kong kinuha ang aking M16 at bumaba mula sa aking kinahigaan. Nakita ko sina Samuel, Felipe at iba pa ko pang mga kasama na nagpapaputok din ng baril sa aming mga kalaban. Pumwesto ako sa katre at doon nagtago. Tinignan ko ang mga kalaban, saka ako nagpaputok ng aking M16. Tinamaan nito ang isang tulisan. Hindi ko alam sa mga sandaling yon kung ano ang nangyari at bakit sinalakay kami ng mga kalaban. Wala na sa ayos ang proseso ng isip ko. Ang tanging iniisip ko na lamang noon ay ang makaligtas kasama sina Samuel at Felipe. Noong wala na ang atensyon ng mga kalaban namin, ay agad akong gumapang at lumabas ng silid. Sumenyas ako kina Samuel at Felipe na sundan nila ako. Naisip ko na kapag mananatili kami roon, ay baka pasubugin ng mga kalaban ang kinaroroonan namin, kaya kailangan na umalis kami roon bago pa yon na mangyari. Napasandal ako sa pader nang makarating na kami sa likuran ng kampo. Tanaw na tanaw namin ang malagong kagubatan. Naroon ang iba na naming mga kasamang sundalo at tumatakbo na papalayo habang patuloy sa kanilang pagpapaputok sa kalaban. Bilisan natin! Sumunod tayo sa kanila! Kung hindi, baka mahuli tayo ng mga kalaban! Oo! Kumilos ka na, Celso! Malapit na mga kalaban! Pambihira, hindi natin natulugan ang pagsalakay nila sa atin! Yun na nga eh. Mukhang natulugan nila ang pagparito natin. Kaya inunahan na nila tayo bago natin sila salakayin. Huy! Bilisan ninyo dalawa! Binilisan na namin ang kilos ni Samuel at tumakbo na kaming tatlo patungo sa masukal na gubat. Malayo na ang natakbo namin nang marinig namin ang pagsunod sa amin ng mga tulisan. Nagpaputok sila sa direksyon namin. Hindi namin inaasahan na matatamaan si Felipe ng mga sandaling yun. Natigil ako sa pagtakbo at nilingon ko siya. Kita ko kung paano siya natumba sa damuhan. Huminto rin sa pagtakbo si Samuel. Napamura ako ng malakas dahil sa galit sa mga tulisan. Nagpakawala ako ng sunod-sunod na putok sa kanilang direksyon at ang tatlo sa kanila ay natamaan ko. Mabilis kaming tumakbo ni Samuel sa kinaroroonan ni Felipe at tinulungan namin siyang makatayo. Kumapit ka lang, buddy. Lumaban ka. Dadaling ka namin sa ligtas na lugar. Huwag kang papatalo sa tama mo, buddy. Kaya mo yan. Tatagan mo lang ang loob mo. Iwan niyo na ako dito, mga buddy. Hindi ko na kaya. Hindi na ako makakaabot. Pakisabi na lang sa mag-ina ko. Mahal na mahal ko sila. Iwan na niya ako rito. Bilisan niyo. Hindi! Hindi ka namin iiwan, Felipe! Magkasama tayong pumunta rito. Kaya magkasama rin tayong alis. Kumapit ka lang. Ililigtas ka namin. Umalis na kayo. Kapag nakaligtas kayo, ipagmalaki ninyo ako. Ipagsigawan niyo sa mundo na buong tapong ko hinarap ang aking kamatayan.
Sige na! Umalis na kayo! Bago pa kami makasagot sa sinabing yun ni Felipe, ay mabilis niya kaming tinulak na dalawa ni Samuel. Buong tapang niyang hinarap ang mga kalaban at pinaputukan ang mga ito habang sinasalubong niya ang mga bala. Napakuyom ang kamao ko sa galit nang makita kong nanatiling nakatayo ang aking kaibigan habang nilalabanan ang mga kalalakihan ng buong tapang. Napaiyak ako habang sinisigaw ang kanyang pangalan. Hinila na ako ni Samuel papalayo roon nang hindi na ako nakakilos pa. Agad kaming tumungong dalawa sa kabilang parte ng gubat kung saan may nakita kaming isang yungib doon. Doon kami nagtagong dalawa habang nagmamatiyag sa buong paligid. Nakasunod pa rin sa loob ng gubat ang ilang mga armadong kalalakihan. Ang ilan sa mga kasama naming sundalo ay dinakip nila. Nadala ako sa nangyari kay Felipe. Inisip ko pa rin ang pagkamatay niya. Nagagalit ako noon sa aking sarili dahil wala man lamang akong magawa para iligtas siya. Tumayo mula sa aking tabi si Samuel at inayos niya ang kanyang M16 maging ang suot niyang uniforme. Dito ka lang muna, buddy. Titignan ko lang sa labas ang buong pangyayari. Babalik ako. Huwag kang aalis dyan, ha? Buddy, Samuel, huwag ka nang umalis. Hintayin na lang natin na mawala ang mga kalaban bago tayo lumabas. Basta, dito ka lang. Titignan ko kung may ilan tayo mga kasamaan na nasa labas. Dadalhin ko sila rito. Mukhang ligtas dito sa loob ng yungib. Diyan ka lang, ha? Hindi ko na napigilan pa na umalis si Samuel. Sumilip ako mula sa yungib nang lumabas siya. Luminga-linga siya sa paligid at tumungo sa dalawang sundalo na nakahandusay sa damuhan. Tinignan niya ito kung buhay pa o hindi. Pero ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang tutukan siya ng baril ng dalawang armadong kalalakihan. Napamura ako ng malutong. Hinanda ko ang aking sarili para lumabas ng yungib at paputukan ang mga kalalakihan nang makita kong sumenyas si Samuel sa akin ng patago gamit ang kanyang kamay. Sinasabi niyang huwag akong gagawa ng kahit anong kilos na ikapapahamak naming dalawa. Napatiimbagang na lamang ako habang pinapanood siyang kaladkarin na mga tulisan. Sa takot na baka tumungo roon sa yungib ang mga tulisan, ay pumasok ako sa pinakaloob ng yungib. Sumandal ako roon sa bato at pinahinga ang aking sarili. Pinakalma ko ang aking isipan para makapag-isip ako ng maayos kung paano ko maililigtas si Samuel mula sa mga kalaban. Sa malalim kong pag-iisip ay napansin ko ang lumang altar na naroon sa loob ng yungib at nakalagay roon ang isang palayok. Tumayo ako at nilapitan yon, saka ko tiningnan. May laman yung putik. Hinanda ko ang sarili sa kaba na baka may tao roon at baka kalaban. Nagulantang ako nang umilaw ang loob ng palayok at bumahayon sa buong paligid ng yungib. Ilang sandali pa ay may lumitaw roong isang matandang lalaki na may puting mahabang buhok. Napaatras ako at agad ko itong tinutukan ng aking baril dahil sa takot. Bata, Celso, matagal kitang hinihintay sa lugar na ito. Sa wakas at dumating ka na rin. Ito ang tamang araw para ibigay ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko, ha? Bakit ka lumulutang si Eri? Isa ka bang sundo para sunduin ako sa mga sandaling ito? Patay na ba ako? Celso, huwag kang matakot sa akin. Wala akong gagawing masama sa iyo. Nakilala lamang kita dahil narinig ko ang mga kasamahan mong tinawag kang Celso. Nang dumating kay rito'y minamanmanan na kita dahil ikaw ang itinakdang maging susunod na tagapangalaga ng mutya. Ano bang pinagsasabi mo, tanda? Hindi mo ba nakikita? Nasa panganib ang buhay ko ngayon. Namatay ang isa kong kasama. Tapos nadakip naman ang isa. Kinakailangan ko silang iligtas. Kaya pwede ba?
Tigilan mo na kung ano man yung larong nasa isip mo. Wala akong oras na makipagbiroon sa'yo ngayon. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, bata. Totoo ang sinasabi ko. Kung gusto mong iligtas ang kasama mo mula sa mga tulisan na yon, tutulungan kita. Pakinggan mo lamang ako. Paano mo ko matutulungan? Susugod ka rin ba ron sa lungga nila para iligtas ang kaibigan ko? Hindi sa ganoon, bata. Pero bibigyan kita ng kakayahan para matalo mo sila. At magagawa mo lamang ang bagay na yon kung tatanggapin mo ang bagay na ito. Isang bato? Ano yan? Anong may tutulong yan sa akin? Huwag mo nga akong paglaruan, tanda. Wala na akong oras. Hindi ako nakikipaglaro sa iyo, bata. Isuot mo itong mutya. Malalaman mo ang kakayahan nitong ibibigay sa iyo. Tinignan ko ng matalim ang matanda habang inaabot niya sa akin ang isang klase ng bato na kulay lupa. Sa sandaling yun, hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Pero sa kaibuturan ko, gusto kong maniwala sa kanya. Hindi ko rin alam kung totoo ba siyang kausap o imahinasyon ko lamang dala na nangyari sa mga kasama ko at sa biglaang pagsugod sa amin ng mga tulisan. Napasabunot ako sa aking buhok at napaatras. Sumandal ako sa bato at tinignan muli ang matanda habang hinihintay akong kumilos. Napangisi ako at saka lumapit sa kanya. Kinuha ko ang butyang sinasabi niya. Tinignan ko yon at habang pinakatitigan ko ang batong yon ay parang may enerhiyang humuhugot sa akin. Walang pag-aalinlangan na sinuot ko yon sa aking leeg. Ilang sandali pa'y nakaramdam ako ng kakaibang lakas sa aking katawan. Napatingin ako sa matanda nang tumawa siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ako sa noo at may inusal siyang dasal na hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon ay umilaw ang mutya na nasa aking leeg. Anong ginawa mo sa akin, tanda? Bakit umiilaw tong bato? Anong klaseng bato ito? Ikaw ang napiling tagapangalaga ng mutya ng putik. Sa iyong mga kamay, magiging sandata ito laban sa kasamaan. Ngunit tandaan mo, Celso, ito'y may kalakip na mabigat na tungkulin. Kapag ginamit mo ito sa pansariling pakinabang, ikaw ay parurusahan ng kalikasan. Ha? Anong ibig mo sabihin? Gamitin mo ito sa kabutihan. Iligtas mo ang mga taong nangangailangan ng tulong laban sa mga masasamang nilalang. Sa tulong ng mutya ng putik, kaya ka nitong walain sa paningin ng iyong kalaban. Ang tanging gawin mo lamang ay ang pahiran ang buo mong katawan ng putik. Bukod doon, bibigyan ka rin ito ng kakaibang lakas at tibay ng pangangatawan. Hindi ka rin tatablan ng kahit na anong patalim o bala. Isa ka na ngayong antingero, ang tagapangalaga ng mutya ng putik. Pero hindi ko alam ito gamitin. Paano kung hindi gumana ang kapangyarihan ng mutya na ito? Paano kung makita ko ng mga kalaban ko sa oras na sumugod ako ron at iligtas ang kaibigan ko? Anong gagawin ko? Magtiwala ka sa mutya, Celso. Tibayan mo ang iyong loob. Magdasal ka at hindi ka pababayaan ng Diyos. Panghawakan mong tutulungan ka ng mutya. Bagamat naguguluhan ako sa sinabi ng matanda, ay buong puso kong tinanggap ang tungkulin bilang isang antigero at ang bagong tagapakalaga ng mutya ng putik. Tinignan kong muli ang mutya at hinawakan ito. Sa pagkakataong yon, naramdaman ko na lamang bigla ang kakaibang lakas at hiwaga na bumalot sa aking buong katawan. Umaasa ako sa iyo. Tulungan mo ko iligtas ang kaibigan ko at ang iba pang bihag ng mga tulisan. Magmadali ka, Celso. Huwag mong sayangin ang oras at iligtas mo na ang mga kasama mo. Nandito lang ako para gabayan ka. Gamitin mo ang putik na yon. Lilitaw lang din ang bangang yan sa harapan mo kapag kailangan mo ang putik. Huwag kang mag-alala at hindi yan nauubos. Basta siguraduhin mo lang na palagi mong suot ang mutya. Maraming salamat sa tulong mo. Huwag kang mag-alala.
Pagkatapos kong iligtas sa mga kasama ko, ibabalik ko ito sa'yo. Celso, hindi mo na kailangang ibalik sa akin yan. Tulad ng sabi ko sa'yo, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng mutyang yan. Tandaan mo lang ang aking sinabi. Gamitin mo yan sa kabutihan. Lupigin mo ang mga masasamang nilalang at mga tao sa mundo. Kung ganun, tatanggapin ko ito ng buong puso. Makakaasa ka. Mabuti bata, hanggang sa muli nating pagkikita. Sandali, maaari ko pang malaman kung anong pangalan mo. Tawagin mo na lamang akong Olde. Ako ang gabay ng mutyang yan. Kaya kung may kailangan ka, tawagin mo lamang ako. Sige, Tatang Olde. Maraming salamat ulit. Bigla na lamang nawala sa aking harapan si Olde. Naglaho siyang parang bula. Huminga ako ng malalim at hinawakan ng mahigpit ang mutya. Ayoko mang maniwala sa mga kwentong bayan, pero wala na akong makapitan ng mga sandaling yun. Desperado na rin akong iligtas si Samuel at ang iba ko pang mga kasama na dinakip ng mga tulisan. Lumapit ako sa banga at lumunok ng sunod-sunod. Pagkatapos kong humugot ng malalim na hininga, ay naglagay na ako ng putik sa aking buong katawan. Pakiramdam ko ay napakagaan ng putik habang nilalagoy ko yon sa aking braso at maging binti. Nilagyan ko rin ng aking uniforme. Nang masiguro kong naligo na ako sa putik, ay tumayo ako at huminga ng malalim. Kinakabahan ako sa maaari kong gawin. Subalit hindi ko rin malalaman noon ang mangyayari kung hindi ko susubukan. Paglabas ko ng yungib, ay bigla akong natigilan nang makita ko ang dalawang tulisan na tumatakbo papasok ng yungib. Napigil ko ang aking hininga nang tumingin sila sa direksyon ko. Akala ko noon ay katapusan ko na dahil nakita nila ako. Pero laking gulat ko nang lampasan lamang nila ako. Parang hindi nila ako nakita. Sinubukan ko pang tumayo sa harapan ng isa. Subalit hindi ako nito nakita. Gusto kong matawa habang nakatingin sa mutya. Hindi ako makapaniwala na totoo ang sinabi sa akin ni Olde. Hindi ko muna pinatay ang dalawang tulisan dahil gusto ko silang sundan patungo sa kanilang lungga. Sinundan ko nga silang dalawa hanggang sa makarating kami sa pinakapusod ng bundok. Doon nakita ko ang iba nilang kasama na nagbabantay sa buong paligid. Binilang ko silang lahat at nasa 10 silang lahat. Bukod doon ay may 3 pang lalaki ang kumakausap sa mga bihag kong kasama. Umigting ang pangako nang makita na pinahihirapan nila si Samuel at ang iba pang sundalong nadakip nila. Sabihin nyo na kasi sa amin kung nasaan ang ibang mga kasama ninyo. Wag na kayong magmatigas pa. Iisa lang din naman ang pupuntahan ninyong lahat eh. Kamatayan! Ano? Ayaw nyo bang magsalita? Anong gusto nyo, ha? Putulin ko ang tenga ninyo? O kaya naman, unti-untiin natin. Kukunin ko ang mga kukunin nyo sa kamay at paa. Tapos nyan, gigilitan ko kayo sa leeg. Ano? Napakuyom ang kamao ko nang marinig ang sinabi ng lalaking yon. Base sa pagsasalita nito at kilos ng ibang mga kasama niya, ay mukhang siya ang pinuno nilang lahat. Dahan-dahan akong lumapit sa kanilang pwesto at walang pag-aalinlangan kong pinaputukan siya sa ulo. Gulat na gulat ang mga kasama niya sa biglaang pangyayari. Luminga-linga sila sa paligid para tignan kung saan nanggaling ang nagpaputok. Hinugot ko ang punyal sa aking baywang at saka ko inisang sinaksak ang 2 pang lalaking tulisan. Tumawag sila ng tulong at tumakbo ang mga kasama nila para hanapin ang may gawa nun sa kanila. Napangisi ako nang malayo na sila at pumasok sa kagubatan. Lumapit naman ako kay Samuel at kinalas ko ang kanyang tali. Gulat na gulat siya nang makitang gumagalaw mag-isa ang tali sa kanyang paa. Shh! Huwag kang magulat, buddy. Ako to, si Celso. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat mamaya. Tulungan mo akong pakawalan ng mga kasama natin. Tapos yan tumakas na kayo. Celso,
Bakit hindi kita makita? Nasaan ka? Nasa harapan mo lang ako. Badi ka na. Tumakas na kayong lahat. Ako nang bahala sa mga tulisan na yon. Magkita na lang tayo sa yungib kanina. Naguguluhan man sa mga sandaling yon si Samuel, ay sinunod naman niya ang sinabi ko. Tumakbo silang 5 na mga bihag. Ako naman ay hinabol ang mga tulisan na nasa kagubatan. Inisa-isa ko silang pinatay gamit ang aking kutsilyo para hindi masayang ang bala ko sa kanila. Tinira ko lamang ang isa para kunan ng impormasyon at madala namin sa kampo. Tinali ko ito sa kamay at paa at binusalan ng tela ang kanyang bunganga para hindi makagawa ng ingay. Dahil sa tulong ng mutya ng putik, ay walang kahirap-hirap kong pinasan ang tulisan pabalik sa yungib. Pagdating ko roon ay nandoon na si Samuel at ang 4 pa naming kasama. Nilagay ko sa mayabong na halamanan ang lalaking tulisan bago ako tumungo sa ilog para maligo, nang sa ganon ay mawala ang putik sa aking katawan. Maraming salamat at tinulungan mo ko iligtas si Samuel at ang iba pa naming kasama. Pagbalik ko sa yungib ay hinila ko na ang bihag naming tulisan. Gulat na gulat si Samuel at ang 4 na sundalo nang makita nila ako at ang bihag. Tumayo sila at kinuha sa akin ng lalaki. Kitang-kita ko sa kanilang mga mata ang galit para dito. Dali natin siya sa kampo. Makakatulong siya sa investigasyon kung makakapagbigay siya ng impormasyon. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo nasundan ng mga kasama niya dahil pinatay ko na silang lahat. Paano mo yung nagawa, Celso? Anong ibig sabihin ng nakita ko kanina? Mahabang paliwanag, buddy. Pero ang mahalaga ay ligtas ka na. Nahuli na natin ang isang yan para kunan ng impormasyon. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Celso. Dahil kung hindi, baka mabaliw na ako. Baka isipin ko namamalikmata lamang ako ngayon. O kaya, imahinasyon lamang ito? Mabilis ko siyang binatukan, dahilan para manlaki ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Tumawa ako saka umiling. Ngayon, sabihin mo sa akin kung imahinasyon lang ba ito o hindi. Totoo itong nangyayari, buddy. Ligtas ka na at naibihag tayo. Pambihira. Paano nangyari itong lahat? Ipaliwanag mo sa akin, Celso. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat pagkatapos ng ating mission, bud. Huwag mo na sa ngayon. Ayoko na madagdagan pa ng isipin ng isip mo. Sige na nga. Pero salamat nailigtas mo kami. Kung hindi ka dumating, baka nakuhanan na kami ng mga tenga o kaya mga kuko ng mga yon. Mabuti nga't hindi ako nahuli ng dating. Mabuti at nakarating ako bago pa may gawing masama sa inyong mga tulisan. O nga pala, anong plano natin ngayon? Ano kaya ang susunod nating hakbang? Sa ngayon, hindi pwedeng bumalik tayo sa kampo. Wasak na ang lahat na nandun dahil sa ambush. Panigurado rin na wala roon sila commander at ang iba nating mga kasama. Baka lumipat na sila ng ibang lugar na pagtataguan laban sa mga kalaban natin. O baka sumasagawa na sila ng operasyon ngayon para iligtas tayo. Kung ganon, kinakailangan natin silang hanapin. Kailangan din nating umalis sa yungib na ito. Dahil kapag mananatili tayo rito, baka makita tayo ng iba pang mga kasamahan ng tulisan na ito. Tama ka, buddy. Kailangan na natin kumilos ngayon din. Kumilos na nga kaming lahat. Nilisan namin ang yungib habang daladala ang aming bihag. Pagkababa namin sa bundok ay nakarating kami sa isang liblib na baryo. Inabot na kami ng umaga, kaya't kitang-kita na namin ang buong paligid ng baryo. Maliit lamang ang baryong yon at mukhang iilan lamang na pamilya ang nakatira doon. Pinagtitinginan kami ng mga taong naroon nang makita nila kami. Tinalasan ko ang aking pakiramdam at baka mga tulisan pala yun at bigla na lamang nila kaming sugurin. Napansin ko sa hindi kalayuan ang isang matandang lalaki na malalim ang tingin sa akin at sa mga kasama ko. Hindi lamang siya ang nakatitig sa amin ng ganoon, kundi ang halos lahat ng mga taong naroroon sa baryo. Kumunot ang aking noo nang maramdaman ko ang pag-iinit ng aking mutyang suot. Binaliwala ko naman yon dahil hindi ko alam ang dahilan kung bakit yon bigla na lamang uminit.
Ilang sandali pa ay lumapit sa amin ang lalaki. Magandang umaga sa inyo, mga tinitingala naming sundalo. Ako nga ho pala si Beto, ang kinikilalang pinuno ng baryong ito. Narito ba kayo para iligtas kami mula sa mga armadong kalalakihan? Ikinagagalak namin kayong makilala, Mang Beto. Ako naman si Samuel, at ito naman si Celso, at ang bihag na kasama namin. Ano po palang ibig niyo sabihin, Mang Beto? Sinasalakay ba kayo ng mga tulisan dito? Oo, Sir Manuel. Itong mga nagdaang buwan namalagi na sila dito sa aming dayon. Hindi lang namin alam kung nasaan na sila ngayon naglulungga. Kami na lamang ang nakaligtas ng mga taga rito. Ang iba sa amin ay walang awa nilang pinatay at ginawang bihag. Hindi na nila kami ginawa ng masama pagkatapos dun. Pero natatakot pa rin kami na baka bumalik sila at ubusin kami. Huwag kayong mag-alala, Mang Beto. Nandito kami para iligtas kayo mula sa kanila. Sa ngayon hinahanap pa namin ang iba pa naming mga kasama dahil nagkahiwa-hiwalay kami nang sugurin kami ng mga tulisan sa aming dating kampo. Hinahanap namin sila kung saan sila ngayon naroroon. Ngunit huwag ko kayong mag-alala. Ligtas po kayo dahil nandito kami. Gagawin namin ang lahat para lamang walang gawing masama ang mga tulisan na yun sa inyo. Nako, maraming salamat naman kung ganun, Sir Celso. Saan nga pala kayo ngayon paparoon? Naghanap ba kayo ng matutuluyan na pansamantala? Ang totoo niyan, Mang Beto, hindi pa namin alam kung saan kami patungo Kagabi pa kami naglalakbay at medyo kailangan po namin ng pahinga. Maaari ho ba kaming makahingi ng tulong sa inyo? May bahay ba ritong hindi na ninyo ginagamit o wala nang nakatira? Baka pwedeng doon na muna kami pansamantalang magpahinga habang nagpapalakas ng katawan kami ng mga kasama ko. Kung yan lang din palang kailangan nyo, Sir Manuel, walang problema. Pwede kayong tumuloy sa bahay ng anak ko. Hindi na sila nakabalik pa rito simula nang mabalitaan nila ang nangyari sa baryong ito. Kaya pwede kayong muna ron magpahinga. Magandang balita yan, Mang Beto. Pwede niyo ba kami samahan doon? Oo naman, Sir Celso. Sumunod kayo sa akin. Sinundan nga namin si Mang Beto na mga sandaling yon. Ngunit hindi ko maiwasan ang pakiramdam na parang may nakatingin sa aming mga mata. Nagtayuan ang balahibo ko sa buong katawan at maging batok. Napahilamos ako sa aking muka para mawala ang nararamdaman ko. Ngunit kahit anong pagsasawalang kibuko rito ay mas tumindi pa rin ang aking pakiramdam. Dumating na nga kami sa bahay na tinutukoy ni Mang Beto. Isang malaking kubo na gawa sa kawayan at tanahaw. Base sa itsura ng kubo ay mukhang bago pa yon at hindi nagagamit. Magpahinga na muna kayo riyan, mga sir. Ipaghahanda ko na lang kayo ng pagkain na makakain ninyo. Naku, wag na ho kayong mag-abala, Mang Beto. Kami na hong bahala sa sarili namin. Isa pa boy, nakakuha kami ng mga prutas kanina sa gubat at kinain namin yon bago kami nakarating dito. Ganun ba? O siya, sige. Maiiwan ko na kayo muna rito. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang lumapit sa akin. Oo nga pala, may mga gamit pa ang anak ko riyan sa cabinet. Pwede ninyong gamitin muna kung gusto nyong magpalit ng damit. At may poso rin sa labas kung gusto nyong maligo. Gamitin lang ninyo. Napakabait mo, Mang Beto. Maraming salamat po sa pag-aalala ninyo para sa amin. Tumango at ngumiti lamang sa amin si Mang Beto bago siya umalis at iniwan kaming 6 na sundalo sa loob ng bahay kasama ang bihag. Kumuha ako ng tali mula sa papag na naroon at tinali ko ang lalaki sa haligi. Si Samuel ay nagpaalam para maligo sa poso na naroon, maging ang iba naming kasama. Naiwan ako at ang bihag sa loob ng kubo. Huminga ako ng malalim at hinawakan ang aking mutya. Kumunot ang aking noo nang maramdaman pa rin ang pag-iinit nun. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yon dahil mas lalong uminit ang mutya. Pero kahit hawakan ko ito ay hindi naman nasusunog ang aking kamay. Bakit ka umiinit? Anong gusto mong iparating sa akin? Gusto mo ba ng pahinga mula sa paggamit ko sa iyo kagabi? Hoy! Anong nangyayari sa'yo? Nagsasalita ka mag-isa rin, bud. Wala. May naisip lang ako, buddy. Nalulungkot ka ba sa nangyari kay Felipe?
Oo naman bad, sino ba ang hindi? Biglaan ang pagkawala niya eh. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Kahit na napatay na natin ang mga tulisan na pumatay sa kanya, hindi pa rin may babalik ang buhay niya. Yun talagang kapalaran, buddy. Hindi natin inaasahan kung anong mangyayari sa susunod na mga araw. Sigurado ako na masaya naman si Felipe sa ginawa niya dahil sa kahuli-huling sandali ng buhay niya ay ipinagtanggol niya tayo at ang bayan. Kaya nga, kahanga-hanga ang ginawa niya. Ang iniisip ko lang ay paano tatanggapin ng asawa niya ang nangyari sa kanya. Nakakalungkot dahil hindi man lang niya nakasama ito ng matagal at hindi niya man lang masisilayan na magiging anak niya. Tinapik lamang ako sa balikat ni Samuel at sunod-sunod siyang nagpakawala ng malalim na hininga. Walang salita siyang pinakawala ng mga sandaling yon. Mukhang naubos siya ng sasabihin. Nagbihis kami ng damit ni Samuel bago kami tumungo sa bayan para bumili ng pagkain. Nagmamatsyag pa rin kami sa paligid kung may mga matang nakasunod sa amin o wala. Nag-iingat kami sa bawat galaw namin dahil mahirap na kapag masundan kami ng aming mga kalaban. Pagbalik namin sa baryo ni Lamang Beto ay nandun pa naman ang mga kasama namin. Napahinga kami ng maluwag nang walang masamang nangyari sa kanila nang bumaba kami ng bayan. Pagsapit ng dilim, hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon, may mga matang nakamasid sa amin mula sa dilim. Nagtatayuan din ang mga balahibo ko sa batok at nagiinit ang aking mutya. Tulog ang iba naming mga kasama pero ako at si Samuel ay nanatiling dilat ang mga mata. Ilang sandali pa'y bigla kaming nakarinig ng kaluskos sa labas ng bahay. Kinuha ko agad ang aking M16 at lumapit ako sa bintana para sumilip doon. Ganon din ang ginawa ni Samuel. Pinagmasdan naming dalawa ang paligid. Noong una wala namang kaming nakitang dalawa. Akala namin ay kung anong klaseng hayop lamang ang dumaan. Pero kinilabutan ako nang umalulong ang isang aso at kasunod doon ang malakas na huni ng isang ibon. Buddy, may nararamdaman ka bang kakaiba? Oo, kanina pa. Ano kaya nangyayari sa labas? Dito ka lang ha. Tignan ko kung anong nangyayari. Sige buddy, akong bahala sa mga kasama natin at sa bihag. Lumabas ako ng bahay at tinignan ang buong paligid. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang may dumaan sa harapan ko na isang nilalang na napakabilis. Kinusot ko pa ang aking mata kung namamalikmata lang ba ako o hindi. Itinaas ko ang aking baril at itinutok ito sa aking harapan. Handa ko yung paputukin kung sakali man na may biglang sumugod sa akin. Maya-maya pa ay bigla akong nakarinig ng kaluskos na nagmumula sa bubungan ng bahay. Kumunot ang noo ko nang makita ang isang nilalang na walang saplot na nasa ibabaw at parang sumisilip. Makintab ang balat nito na parabang naligo ng langis. Mahaba ang mga kuko, may pangit na itsura, naglalaway at gulong-gulo ang buhok. Noon napagtanto kong isang aswang ang nakikita ko. Hoy! Anong ginagawa mo riyan? Walang iya ka. Balak mo pa kaming gawing hapunan ngayong gabi? Bumaba ka riyan at harapin mo ako! Lumingon ito sa akin sa kagumisi nang makita ako. Mabilis siyang lumuntag sa lupa at pinakatitigan ako. Ilang sandali pa ay sumigaw ito. Pero parang huni ng isang ibon ang lumabas na boses sa bunganga nito. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang mga kaluskos sa paligid. Mas lalong uminit ang aking anting-anting. Lumabas ng bahay si Samuel. Agad ko siyang nilapitan para pigilan. Anong nangyayari, buddy? Bakit ka sumisigaw? Buddy, pumasok ko ngayon din sa loob. Bantayan mo ang mga kasama natin. Hindi normal na nilalang ang kalaban natin. Protektahan mo sila. Isara mo ang mga bintana sa kapinto. Ngunit, paano ka, buddy? Hayaan mo tulungan kita. Gisingin ko lang mga kasama natin. Magkakasama tayong harapin ang mga aswang na ito. Sige, bilisan mo! Pumasok muli sa loob ng bahay si Samuel. Pinagsasara niya ang mga bintana sa kapinto.
Ilang sandali pa ay narinig ko ang sigaw niya sa loob. Hindi niya raw magising ang mga kasama namin at ang bihag. Napakahimbing ng tulog ng mga ito. Inis kong tinignan ang aswang na nasa aking harapan. Sa sandaling yon, napakarami na nilang lahat. Kung bibilangin ko, ay mukhang nasa 15 na sila. Sir Celso, huwag ka namang ganyan. Papatayin mo ba kami pagkatapos namin kayong tanggapin sa baryong ito? Binigyan na nga kita at mga kasama mo ng bahay na matutuluyan. Tapos ito ang isusukli mo? Sandali! Ano ang... Mang Beto? Hindi ko akalain na isa ka palang aswang. Oo, at yan ang pagkakamali ninyo. Tumungo kayo rito sa baryo namin. Ngayon, wala na kayong kawala. Kayo na mismo ang nag-alay ng inyong mga sarili para maging hapunan namin ngayong gabi. Tamang-tama, ilang linggo na rin kaming hindi nakakain ng sariwang karne. Sa sandaling yun, napagtanto ko na ang lahat ng mga nakatira doon sa baryo ay mga aswang. Base lamang sa mga sinabi ni Mang Beto, ay pinagtagpi-tagpi ko ang lahat. Napamura ako sa aking isipan dahil hindi ko akalain na mapupunta kami ng mga kasama ko sa ganoong sitwasyon. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking baril. Ilang sandali pa ay lumabas si Samuel at tumabi sa akin. Mukhang narinig niya ang sinabi ni Mang Beto. Kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Basagin na natin ang buko ng mga ito, buddy. Di na dapat pinapatagal ang mga masasamang nilalang na ito. Tama ka, buddy. Pero hindi sila basta-basta matatalo lang. Mabilis silang kumilos at naglalaho sa dilim. Kinakailangan natin pag-aralan ng kilos nila. Pumasok ka na muna sa loob. Huwag kang lalabas. Ako na ang bahala rito. Hindi pwede, buddy. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Kasama mo ako sa laban, kaya sasamahan kita. Hindi pwede, buddy. May mutya ako. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Makikita ka nila. Ako hindi nila makikita oras na ginamit ko ng aking mutya. Aba, akalain mo nga naman. May tangan ka palang mutya. Kaya pala nakakapagtaka na hindi man lang namin maamoy ang sariwa mong dugo. Dahil may proteksyon ka pala. Kung ganun, hindi na kami magdadalawang isip na kalabanin ka. Hindi namin hahayaan na may isang antingero ang makarating sa baryo namin. Hindi lang pala mga tulisan ang naghahasik ng kasamaan sa lugar na ito, kundi mga aswang din. Wala na kaming magagawa pa. Mapipilitan namin kayong kalabanin bago pa kayo may mabiktimang mga tao. Subukan mo, Celso. Tingnan natin kung sino mamamatay sa ating dalawa ngayong gabi. Ikaw yun! Hindi namin hayaan na magtagumpay kayo. Aswang man o tulisan, wala kaming papalampasin. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Maglaban tayo nang malaman natin kung sino ang matitirang buhay. Mabilis na sumugod ang mga kasamahan ni Mang Beto na mga aswang patungo sa kinatatayuan naming dalawa ni Samuel. Agad na nagpaputok ng kanyang M16 si Samuel, pero hindi niya natamaan ang isang aswang na mabilis tumalon. Ako naman ay pinaputukan ko ang isa at tinamaan ito sa balikat. Mabilis na lumapit sa akin ang dalawang aswang at sinakyan ako ng mga ito sa aking likuran. Kinalmot nila ako gamit ang kanilang mahahabang kuko, pero hindi man lang ako natablan nun. Napangisi ako dahil napagtanto kong totoo ang sinabi sa akin ni Olde na hindi ako matatablan ng kahit anong matatalim na bagay. Buong lakas kong hinila ang dalawang aswang na nakakapit sa akin at malakas ko silang hinampas sa lupa. Basag ang kanilang bungo matapos ko silang ihampas ng paulit-ulit sa lupa hanggang sa maligo sila sa sarili nilang dugo. Tumakbo palapit si Samuel sa akin, saka hingal na hingal niyang tinignan ang napaslang kong aswang. Paanong hindi ka natablan ng mga kalmot nila, buddy? Dahil yan sa mutya kong suot, buddy. Itong tumulong sa akin nang iligtas kita at ang iba nating kasama. Totoo pala ang mga kwentong bayan. Hindi ako makapaniwala na ganyan pala kalakas ang mutya. Ngumiti at tumango lang ako kay Samuel bago ulit kami bumaling sa mga aswang. Pinaputukan namin ng baril ang mga ito at 3 agad ang napabagsak namin.
Kitang-kita namin ang ilang aswang na tumungo sa bahay. Agad na tumakbo patungo roon si Samuel para pigilan ang mga ito. Susunod na sana ako nang bigla na lamang akong hilahin ni Mang Beto at saka ako sinuntok sa tiyan. Tumilapon ako at bumagsak sa lupa. Agad akong tumayo at hinarap siya na noon ay nasa harapan ko na siya. Ako ang kalabanin mo, Celso. Ngayon mo ipagyabang sa akin ang kapangyarihan ng tangan mong mutya. Hindi ko alam kung ano gusto mong patunayan, Beto. Pero sige, pagbibigyan kita. Kakalabanin kita gaya ng gusto mo. Mabuti. Labanan laban sa lakas at bilis ang sukatan natin. Huwag kang gagamit ng armas. Hindi mo yan kailangan kung malakas ka nga. Kinuha ko ang aking baril at tinanggal ang mga bala. Tinitigan ko si Beto ng mga oras na yon habang ginagawa ko yun. Noong matapos ako, ay agad siyang sumugod sa akin. Mabilis ang mga galaw niya, pero naiwasan ko ang mga suntok at sipa niya. Nag-usal ako ng dasal sa mga sandaling yon. Naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya ng mutya sa aking buong katawan. Nagpakawala ako noon ng sipa at natamaan noon sa panga si Beto, dahilan para tumilapon siya sa hindi kalayuan. Rinig na rinig ko ang malakas na sigaw niya na mababanaag ang galit at inis doon. Nakita kong lumitaw ang banga sa aking harapan. Hindi na ako nagsayang ng oras at agad akong naglagay ng putik sa aking buong katawan. Noong matapos ako, ay binalingan ko ang mga aswang na kasama si Beto. Inisa-isa ko ang mga ito na pinagsasaksak ng kutsilyo sa kanilang dibdib at maging ulo. Sunod-sunod silang bumagsak sa lupa at binawian ng buhay. Kita ko ang puno ng pagtataka sa mukha ni Beto habang pinapanood niyang nagbagsakan ang kanyang mga kasama. Celso, magpakita ka sa akin. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Nasaan ka? Harapin mo ako at tayong dalawa maglaban. Huwag mong idadamay ang mga kasama ko. Papatayin kita, antingero! Sige, kung hindi ka titigil, idadamay ko ang mga kasama mo. Akala mo ba hindi ko yun kayang gawin? Panoorin mo ako kung paano ko kitilin ang buhay ng kasama mo. Mabilis na tumakbo si Beto patungo sa kinaroroonan ng bahay at pumasok sa loob. Mabilis akong sumunod sa kanya at naabutan ko siyang sakal-sakal si Samuel, habang ang mga kasama namin ay nakatutok ang baril sa kanya. Sige, subukan niyong paputukin yan. Wawasakin ko ang bugo nito. Huwag kayong magkakamaling kumilos kung ayaw niyong may masamang mangyari sa kanya. Mga kasama, huwag kayong makinig sa kanya. Barilin niyo na siya. Huminga ako ng malalim bago ako lumapit sa likuran ni Beto. Agad ko siyang sinakal sa liig, saka hinila siya ng malakas at binilibag sa dingding ng bahay. Gulat na gulat ang mga kasama naming sundalo sa nangyari, maging si Samuel. Pero alam kong alam na niya na ako ang may gawa nun kay Beto. Humanda kayo. Paputokan niyo ang aswang na yan. Oras na gumalaw siya o gumawa ng masama. Hayop ka, Celso. Magpakita ka sa akin. Harapin mo ako. Hindi mo ko matatalo, Beto. Sisiguraduhin ko mauubos ko yung mga kalahi mo bago mo pa ako mapatay. Hindi ako makakapayag na saktan mo ang mga kasama ko. Kaya akong harapin mo. Mabilis akong tumungo sa kanya at sinuntok ko siya sa mukha. Hindi ko siya tinitigilan hanggat hindi siya sumusuka ng dugo. Nanlaban siya, pero dahil sa lakas at bilis ng suntok ko, ay hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon na tamaan ako. Noong hinang-hina na siya, ay hinila ko siya at muling binalibag sa dingding. Napaungol siya at naghihingalo nang bumagsak sa sahig. Hindi pa ako nakontento. Binuhat ko siya at malakas na binato sa labas ng bahay. Umalulong ang mga aswang na kasama niya nang makita siyang nangihina at gumagapang sa lupa. Tinapakan ko siya sa kanyang likod. Hinugot ko ang punyal sa aking baywang at walang pagdadalawang isip na ginilitan ko ang kanyang liig. Sunod-sunod na nagtakbuhan ang mga kasama ni Beto patungo sa direksyon niya. Pero pinaputukan ito nila Samuel at ng mga kasama ko ng baril. Sunod-sunod silang nagbagsakan sa lupa.
Pero nagulat ako nang bigla na lamang tumayo si Beto. Sumigaw siya ng malakas at tumingala sa langit. May kung ano siyang inuusal sa maliwanag na buwan. Kitang-kita ko ang pagpapalit niya ng anyo. Tinubuan siya ng pakpak sa kanyang likuran at mas lumaki pa ang kanyang katawan. Napaatras ako at hinanda ang aking sarili para kalabanin siya. "Pumasok kayo sa loob, Samuel! Akong bahala rito!" "Hindi! Kasama mo kami sa laban na ito. Tutulungan ka namin na paslangin ang aswang na yan." Sunod-sunod na pinaputukan nila si Beto, pero nailagan ito ng aswang. Galit na galit siyang lumapit sa mga kasama ko, pero bago pa niya mahatawan ng kanyang mga mahabang kuko sina Samuel, hinila ko na siya sa kanyang braso at malakas na ibinalibag sa lupa. Sinakyan ko siya sa kanyang tiyan at pinagbubutas ang kanyang dalawang pakpak. Nagwala siya at pilit na nagpumiglas para makawala mula sa akin. Pero hindi ko yun hinayaan na mangyari. Paulit-ulit kong binaon ng punyal sa kanyang dibdib at maging tiyan. Tinadtad ko siya ng saksak hanggang sa tuluyan siyang namatay. Pagkatapos nun ay tumayo ako saka gumawa ng apoy. Sinunog ko ang katawan ni Beto para hindi na siya tuluyang makapambiktima ng mga tao. Pinagdikit ko ang aking palad na mga oras na yon, saka ako nag-usal ng dasal. Pagmulat ko ng aking mga mata, ay nakita ko sa aking harapan si Olde. Nakatayo siya roon habang nakangiti siya sa akin. Maraming salamat sa tulog mo, Celso. Ngayong napaslang mo na ang masamang aswang na si Beto, manunumbalik na rin ang kapayapaan sa bayan na ito. Pero bago yon, kinakailangan niyo munang ubusin at hulihin ang mga ibang tulisan na nagtatago sa kabundukan. Maraming salamat din sa mutyang bigay mo, Tatang Olde. Huwag kang mag-alala. Tutugisin namin ang mga tulisan na nagbibigay ng gulo sa bayang ito. Hahanapin ko rin ang ilang mga aswang na nagtatago sa dilim. Sabihin mo lamang kung nasaan sila naroroon at lalabanan ko sila. Sasabihin ko sa iyo sa tamang panahon, Celso. Sa ngayon ay kailangan mo munang magpahinga. Nakakapagod na laban ang ginawa mo ngayon. Isa pa'y mukhang kailangan mo ring magpaliwanag sa mga kasama mo. Sige, Tatang Olde. Hanggang sa muli natin pagkikita. Maraming salamat uli. Tumango sa akin si Olde bago siya naglahong parang bula sa aking harapan. Ako naman ay tinignan ng mga kasama ko na puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Hinahanap ako kung saan ako naroroon. Bumuntong hininga ako, saka tumungo sa banyo para maligo. Paglabas ko ay hinarap ko na silang lahat. Lumapit sa akin si Samuel, saka niya ako tinaasan ng kilay. Ngayon, siguro naman ay may oras ka namang ipaliwanag sa amin ang lahat ng pangyayari. Anong tinatago mo sa akin at sa kanila? Bakit hindi ka namin makita kanina? Gaya ng pagligtas mo sa amin mula sa kamay ng mga tulisan. Oo na, ipapaliwanag ko na sa inyong lahat. Pero bago yon, huwag niyong sabihin na nababaliw ako o nawawalan ng katinoan sa isip dahil lahat ng sasabihin ko ay totoo at nakita naman ito mismo ng inyong mga mata. Sige, makikinig kami sa iyo. Huwag kang mag-alala, Celso. Ipinaliwanag ko na nga sa kanila ang lahat kung paano ko binigyan ng mutya ni Olde hanggang sa kung paano ito gumana nang iligtas ko sila. Nang matapos ko sa kanilang ikwento ang lahat, ay napahilamos na lamang ako sa aking mukha nang makita silang tulala at hindi makapaniwala. Hindi ko naman sila pinilit na maniwala sa akin. Pero si Samuel, tinapik ako sa aking balikat at ngumiti sa akin. Sinabihan niya akong naniniwala siya sa akin. Nagpasalamat din siya dahil kung hindi daw dahil sa akin, ay baka napatay na sila ng mga tulisan at ng mga aswang. Pagkatapos ng gabing yun, tumungo kami sa bayan para hanapin si Commander. Agad naming sinabi sa kanya ang buong pangyayari at hinarap din namin sa kanya ang bihag na dadakip namin. Dahil sa bihag, natuntun namin ang iba pang kuta ng mga tulisan. Sa kakayahan ng mutya, ay napabilis namin ang pagdakip sa mga tulisan. Simula noon, ginamit ko na ang mutya ng putik bilang pagprotekta sa bayan laban sa mga tulisan at maging sa mga masasamang nilalang. Hanggang ngayon,
Kahit wala na ako sa serbisyo bilang pagiging sundalo, patuloy pa rin ang aking pagtulong sa aking kapwa sa abot ng aking makakaya. Kung sino man ang susunod na tagapangalaga ng mutya ng putik, hangad ko na sana'y magamit niya ito sa tamang paraan tulad ng paggamit ko dito noon. Nawa ay manatili ang kapayapaan at kabutihan sa mundo at maging ng ating bansang Pilipinas. Wakas.